ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa'yo, tumakbo ka muna ng mayor. Dahil kung ayaw ni Basting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira sila ng mga Nograles mga walang utang na loob Oh my God. Ng posisyon, pagkatapos siyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama, yun, niyayari siya na gusto. Sabi ko, tumakbo ka, Mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. If you notice, hindi ba nag-alyansa lahat? Nag-alyansa lahat ng mga partido Lahat ng partido ng mga dati niyang kakampihan. Ang kalaban, magiging kalaban, PDP laban. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante. Walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo pa kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi ka iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Kayong mananalo. Kaya magbabalikan lahat yan kasi alam nila mananalo kayo, o di, delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the fortune. Wala ka na magagawa niya. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, sige. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Ganoon naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo. Ever since, kahit na, di ba, ako nagpatakbo sa kanya. It took me 10 years, di ba? 10 taong ko niligawan niya, buwinisit. Ayaw niya nga talaga hanggang sa last minute, di ba, ayaw mag-file. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan na ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung anong gagawin nila.